Carl de la Peña sa balita. Attorney, public office is public trust. And ito yung challenge ni Pangulong Duterte o ni former President Rodrigo Duterte sa Kamara. Open your books. Aba, tama ho yun kasi unang-una, gaya na sinabi niya, pati COA, takot. Of course, nga galing sa Kongreso. Kasi yung budget nila, baka bigyan ng piso na lang. Pangalawa, ito kasi mga miyembro ng Kongreso, sinasabi nila na lahat ay sinusunod namin. We adhere to the regulations, to the law. Oh, then if that is true, huwag na kayo magpa-audit sa COA. Kayo na mismo ang magbukas ng inyong libro kung totoo yung mga sinasabi nyo. Yan ang hamon po sa inyo. And I think this is directly directed to Speaker of the House, Martin Romualdez. Speaker Martin, matindi ang mga pahayag na inilabas ng dating Pangulong Duterte sa iyo. Palagay ko, you should also respond by accepting the challenge. Buksan nyo na. Kasi gusto nyo, di ba, gusto nyo buksan, tinatanong ninyo ano bang ginawa ni Inday Sara dyan sa pondo ng Confidential and Intelligence Fund. Ganon din kay dating Presidente Duterte nung siya ay mayor. O kaya binalikan kayo, o sige, magbukasan tayong lahat, buksan na natin para magkaalaman na. Kasi, sa totoo lang, yung pong pera dyan sa Kongreso, matatanda mo, Jane, yung pork barrel, di ba, illegal yon at sinabi rin ng Korte Suprema. Hindi naman nawala yun eh. Binigyan lang nila ng ibang pangalan. Bagong pangalan. Bagong mukha. Extraordinary expenses. Pero ang katotohanan, talagang meron yan. Kaya ngayon, may hamon po sa inyo dating Presidente Duterte. Kaya, tumugon kayo sa hamon. Pag hindi nyo ginawa yan, isa lang ang ibig sabihin yan. Kayo may tinatago. Ang kapansin-pansin, Hannah Jane, at ng taong bayan, sinasabi niya ako kasi kagabi, walang pumupuna, walang oposisyon, nawala na yung dilaw. Nawala na lahat. Tahimik, pati media, tahimik. Sabihin ko sana, Mr. President, hindi kayo nakikinig sa programa namin eh. Wala na kaming gera, kundi pumunod doon sa mga non-performing cabinet members. Pero talaga namang wala eh. Papansin mo kahit yung mga dyaryo, hindi binabanatan eh. Kaya, eto na ho siya, may oposisyon na. Si Presidente Duterte na mismo ang nagiging opposition. I think he has evolved last night as the voice of the opposition of this administration. Constructive. Just to be clear on the word opposition, why is there a need na may nagsasalita o nagiging representative bilang opposition ng pamahalaan? Dapat po yun kasi unang-una, sabi niya nga demokrasya tayo eh. Kailangan meron talagang nagsasalita dyan kasi otherwise, baka akala nung nakaupo, tama ang ginagawa niya. Hindi niya alam, yung mga hinirang niya sa baba, yun nga ang punto niya eh. Not so much with this president. Gaya rin na sinasabi ko, ang presidente, inilatag na yan. Nandiyan na yung mga cabinet members, gawin niyo lahat yan. Man, he cannot 24 hours a day, iisa-isahin mo yan. Kaya ka nagtiwala sa kanila. So, ang gagawin po ng taong bayan at ng mga kaibigan ng presidente na meron pong pagmamahal sa kanya, tulungan siya. And how do you do that? You have to call his attention and the attention of those who are not performing or not following his program para makatulong ka sa kanya. Yun ang hinahanap ng dating Presidente Duterte. Walang opposition. Opposition to the wrongdoings of government officials. Opposition to the irregularities. Opposition to the illegalities. Opposition to anything that is against interest
of the Filipino people.